Hi, good morning! Andito kami sa Dubai Philippine Consulate. May kukuhanin kaming dokumento at passport ni Renato. Renewal passport ni Renato. Look! Dubai, very sandstorm pa rin. Walang parking. Ang malaking problema lagi dito ay ang paghahanap ng parking. Tara na. Ayan po, nandito kami sa Philippine Consulate. Kukuha kami ng passport renewal ni Renato. Ay, ba't ganyan gano? Kung kailan tayo umalis, tsaka may umalis dito. This is Dubai Philippine Consulate. Konsulado ng Embahada ng Dubai. Konsulado lang. Konsulado. Eto. Wala akong face mask. Nahuhuli ako ng pulis. Sana walang pili. O, saan tayo? Ito. Immediate drop off and pick up on. Sana makapasok tayo. Kahit mo ating appointment. Hindi, wala tayong release lang naman to, kunin lang to. Kaya nga. Ito. Andito na tayo. Sa Philippine Consulate. Napakahaba ng pila. Pasok na kami. Hi! Nandito ako sa Philippine Consulate. Napakahirap pumunta dito. Ang daming bawal. Bawal ang naka-tsinelas, bawal ang naka-sandals. Kapag naka-sandals ka at naka-tsinelas, hindi ka nila papapasukin. Kaya pag pumunta ka dito sa Philippine Consulate, kailangan presentable kaso bawal ang pambahay. Ako nga din nakihiram ako sa wala man nag-check. Napakahigpit nila ate. Wala man nag-check sa sapatos. Pero pinapasok ba? Sabi ng driver, kaya nakasipit lang ako tsinelas.
Sabi niya, bakit yan nasuot mo? Sabi ko, hindi ko alam eh. Lumiram ako doon sa Ethiopian kasama. Dinaanan namin sa bahay. Kinuha niya sa amo niyang chinelas. Kasi nang unang punta ko dito, Oo nga daw. nakaano ako, Ipit lang. nakaipit lang yung Ako din. sinelas. Pero formal naman siya. Oo. Pwede naman siyang Panglabas. panglabas. Hindi ako pinapasok. Alam mo ang ginawa ko para hindi masayang yung punta ko. Nanghiram ako ng rubber shoes doon. Yung mga tambay. Bumayad ako ng 15. Naghiram ka lang. Oo. Para lang hindi masayang Ang yung chinelas ko ano. na sa sasakyan ito, ibalik ko doon sa kasama kong Ethiopia. Hanap yan. Sabi nung driver, kung may nag-ano sa dyan sa labas, dumiretso ka lang. Yamoy. Kaya mo silang mag-ano. Kaya kung ano, kung para hindi masayang ang lakad, kailangan nakasapatos lagi. Bawal ang sandals at tsinelas. Kahit maganda, bawal pa rin. Bubuksan ko na lang. Saglit lang. O, ayan. Ako, eto, may natapos kami ngayong araw na to. Nakuha namin ang aming mga dokumento. Mga affidavit of support. Thank you. Pahirapan kasi walang schedule. Oh, dito. Opo, dito, passport. Eto, successful naman ang aming lakad ngayong araw na to. Nakakuha namin ang dapat nakuha. Passport ni Renato, renewal, tsaka dokumento, papadala sa Pinas. So, happy kami dahil hindi na kami babalik. Pahirapan. Ang daming pila. Look, ang daming tao sa consulate. Ito ang consulate Dubai. Dubai, Philippine Consulate. Ngayon, punta naman kami sa simbahan. Verification. Verification Yes, po. salamat. Sige po. Uwi na. Dito mga kabayan. Kaya bago po kayo pumunta ng Philippine Consulate, kailangan may appointment, tsaka hindi naka-tsinelas, hindi naka-sandals, kailangan naka-sapatos na rubber shoes o kaya formal. Kasi hindi ka papasukin sa Philippine Consulate. Yung iba, hindi alam, kaya nasasayang yung kanilang mga lakad. Kaya bago pumunta sa Philippine Consulate, ayusin ang mga papeles para hindi masayang ang lakad. Bilang isang OFW, dapat isipin mo ang mga bagay na dapat isipin. Una, matutong mag-ipon. Hindi habang buhay ay lagi kang nasa abroad, malakas ang iyong katawan at meron kang trabaho. So, dapat pakonti-konti mag-ipon at magtabi para sa sarili. Number 2, magtipid. Magtipid dahil mahal ang mga bilihin ngayon. Pangalawa, kailangan magtipid. Magtipid, huwag bumili ng mga bagay na hindi kailangan, mga bagay na may stock lang sa bahay, dagdag kalat. Kung hindi naman kailangan, hindi naman magagamit, huwag munang bilhin. Itago na lang ang pera para makaipon, para may madukot in case na for emergency purposes. Pangatlo, kailangan magplano ng maayos. Sabi ng aking asawa, huwag magpabuntis. So, family planning. Huwag magpabuntis nang wala sa oras. Kasi mahal ang bilihin, magastos. So, planuhin. Sa amin, okay na ang dalawang anak. May babae, may lalaki na kami. So, kota na yon, okay na yon. So, planuhin ng maayos. Huwag
Huwag pabigla-bigla. Huwag mapabuntis. Gumastos na naaayon. Panglima, gumastos na naaayon sa tama. Disiplinahin ang sarili sa paghawak ng pera. Kailangan hindi lang sarili mo ang dinidisiplina mo, kundi pati ang mga tao sa Pilipinas. Kasi kailangan katuwang mo sila sa pagbabudget, paggastos. Oo nga, super tipid ka nga dito sa abroad. Eh kung ang mga kasama mo naman sa Pilipinas ay walang disiplina, so hindi ka rin makakaipon. So kailangan partner kayo. Pag-aral, gumastos ng tama at naaayon sa pangangailangan. Ito naman ang payo ng aking habibi. Huwag magpapabuntis. Huwag mangangalabit sa iba. Gastos at sakit sa ulo ang iniisip ng mga taong ganyan. Kasi nga po, uso sa abroad ang ganon. Kapag hindi mo kasama asawa mo or Pag malayo ka nagagalit sa asawa, sasabihin, nagawa ko dahil kasi galit sa asawa ko. So dapat umiwas sa tukso. Yung mga asawa na magkahiwalay, nasa Pilipinas ang isa, nasa abroad ang isa. So ang ending, nahuhulog sa tukso. Ganon ang sitwasyon ng buhay OFW. Kaya dapat po ay maging disiplinado sa lahat ng bagay, sa pagdidesisyon, sa pag-iisip. Dahil ngayon lang po kami nakalabas, dahil matagal na po ako nag-work from home. So daan muna po kami sa simbahan. Parang mali yung ruta natin pa. Nakalimutan mo na. Di ba pag galing doon? Wala kang dadaanan doon. So, Iikot ka nang iikot pa ganun dito. Babalik ka ulit. Babalik ka rin dito. Dito ka rin babalik. Ito, pag dumiretso ako dito, tapos kakanan na ako. Dire-diretso na. Dito rin ka babagsak eh. Sa Bordobay ka rin babaksak. Hindi. Meron doon Odmeta. Malalay. Ganito ang po. Ayan. Kailan kaya kayo magbabakasyon? Ito, kakauwi lang 2 beses eh. Bakasyon ulit. Kailangan magplano. Eto, Ubus ang pera mo. isa pa rin pati sa ang dapat barya. pinagpaplanuhan ay ang pagbabakasyon. Kasi pag nagbakasyon ka nang wala sa panahon, mabilis You spent a lot maubos. of nothing. Mabilis maubos ang ipon. Alam mo yung isang taong mong pinag-ipunan, sinuweldo mo, sa isang uwian, mauubos agad-agad. So dapat hindi nagpapadala sa bukso ng damdamin. Dapat hindi nagpapadala sa emosyon. Bugso ng Sa damdamin. emosyon na homesick ka, napapagod ka na, fed up ka na sa trabaho, kaya kailangan mong magbakasyon. Pero pag nagbakasyon ka, mas madadagdagan ng iyong tension Bugso at ng problema kung wala sa plano. Kasi paggastos sa Pilipinas. At dapat pinaplano ng maayos. Ang pagbabakasyon dapat ay pinaplano ng maayos. Kasi nga maraming dapat ayusin, maraming dapat puntahan, dapat i-enjoy yan. Hindi yan basta-basta lang. Pa, sa tingin mo, masarap bang maging isang OFW? No. Ako, hindi. Kasi mahirap maging OFW kung malayo ka sa mga anak mo. Masarap maging OFW kung sama-sama kayo. Pero kung hiwa-hiwalay, mga anak nasa Pilipinas, tapos kayong mag-asawa nandito, or minsan mga asawa nasa Pilipinas pa rin, isa lang ang nagtatrabaho. OFW so, means hiwa-hiwalay. gatasan.
Mahirap ang OFW kung ikaw ay may pamilya na, may asawa, may anak. Kasi kalaban mo lungkot, homesick. Kaya, Kaya hindi masarap maging isang OFW. kaya, In my second life, ayoko nang maging isang OFW. Alin? Mahirap maging isang OFW. Tama. Kasi ang kalaban mo dyan, lungkot, hirap, pangungulila, budgeting sa pera, financial problem, crisis of family, emotional problem, spiritual problem. Pasa ka na sa interview. Mahirap ang maging isang OFW na nagtagal ka na sa abroad pero wala ka pa ring naipon. Mahirap maging isang OFW kung wala sa plano ang lahat. Yung nagtatrabaho ka lang, makasurvive ka lang. Dapat ang pagiging isang OFW ay nasa pagpaplano rin ng maayos. Dapat pinaplano hanggang kailan ka sa abroad, hanggang kailan ka tatagal sa abroad. Hindi yung sige lang, mag-abroad ako kasi kailangan humahantong sa wala.